Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please? Tandaan niya mga kababayan ha, dito na to sasamaan siguro ng lasa. Binanggit na si Mary Grace Piatos. Share it. Yan na. I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelyidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelyidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelyidong Piatos. Ayun, si Sara Duterte. Di umano di umano. Will be interested to know, Ms. Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelyidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Kalo ko din mga kababayan nitong si Ma'am Gina Acosta. Biruin nyo, taga Davao daw si Mary Grace Piatos. Sino ba yung taga Davao na nag-utos kay Gina Acosta na ipagkatiwala yung 125 million dito kay La Chica, mga kababayan? Di ba si Sara? Pagpatuloy pa natin. Yes, ma'am. Sa Davao po, meron. Meron. Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns who contributed money to raise 1 million asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos. Hindi siya sa nag-exist. Kasi po, nagbibase lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya Acosta, sa akin. kindly answer the question po. At sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel La Chica. Kaya hindi nyo alam kung ano nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. Biruin nyo to mga kababayan, no? Etong resibong to, 70,000. Yung pera na nakuha mga kababayan nitong si Mary Grace Piatos na ito. Will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Grabe, Colonel La Chica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel La Chica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that?
Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Ayan. Anchoring my question on your statement na may mga piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos? Piatos lang po. Kasi mga kababayan, kulang kasi yung reward. Kulang kasi yung reward na 1M mga kababayan. Siyempre, kung may 125 million pesos ka na, bakit pa pahahangarin yung 1 million? Eh meron ka na ng 125 million pesos. Kaya hindi talaga lulutang yung totoong Mary Grace Piatos. Nasa tabi-tabi lang mga kababayan na nitong si Gina Acosta, yung tunay na Mary Grace Piatos. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Po ang sinabi ko, ma'am. Hindi Ano po ako- yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi ko. Yes, but you said that there are piatoses in Davao City. May mga piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace Piatos, eh magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap? Tama. Would you agree with me if I would say? The reason kung bakit walang lumulutang ay dahil Hindi siya wala naman nag-exist. talagang Mary Grace Piatos. Tama. Tama po ba? Hindi po ako maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po No. ng acknowledgement Ms. receipt. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga piatos sa Davao and considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama. Tama po o mali? Yun po ang answer Tama ko, po ma'am. o mali, Miss Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now let's proceed to that acknowledgement receipt with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ayun, nasa tabi-tabi lang din. Nasa tabi-tabi lang din. Nitong si Gina Acosta, etong si Kokoy Villamin. Villamin, mga kababayan. Nandudun sila pareha sa kamera. Si Kokoy Villamin at saka si Mary Grace Piatos. Yung si Kokoy Villamin, mga kababayan, yun yung masama ang tingin kay Gina Acosta pagka binabanggit yung pangalan nitong sila Chica. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR. Patay tayo dyan. Walang kaalam-alam. Kinakabahan na, oh. Wala po lang kaling kay ano. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this Ayun na. hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the chair. So eto, tapos na tong video na to, mga kababayan. At ang kasunod na nangyari dyan, eto. Wait lang, ha. Yan. Play natin yung kasunod na mga nangyari. Kasi mga kababayan, meron daw nangyaring ganito. Ayan, eto. Ay, hindi yan. Eto nga ata yun. Yan. Eto na yung mga sumunod na nangyari dyan, mga kababayan. Na kung saan etong si Gina Acosta ay isinugod, mga kababayan, sa Veterans Memorial Medical Center. Kasi nga daw, tumaas daw po yung BP. Ano po, dahil nga mga kababayan, talagang matitindi yung tanungan dito sa kamera. Ano po, kita nyo naman kung paano siya nag-isa patungkol doon kay Mary Grace Piatos,
And then nung binanggit na yung pangalan ni Cocoy Villamin, talagang kung makikita nyo, napakatindi ng kaba nitong si Gina Acosta. Ang mahirap lang kasi na nangyari dito kay Gina Acosta, mga kababayan, wala talaga siyang kaalam-alam doon sa mga resibo. At ang tanging nakakaalam lang niyan, mga kababayan, ay yang sila chika. Kasi nga, kung merong direktiba galing sa Vice President na ipagkatiwala yung 125 million pesos dito kay La Chica, automatic bibigay talaga ni Gina Acosta yung pera dito kay La Chica. Kasi nga, malaki ang tiwala ni Gina Acosta na hindi siya ilalaglag ng boss niya na si Mary Grace Piatos. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan dala-dala na. Tingnan nyo gare, mga kababayan. Yan. Tingnan nyo ha. Parang ganito lagi yung eksena. Hindi ba kayo nakakahalata? Ba't pagka umaabot na sa point na masusukol na, bakit may mga drama na kailangan ma-hospital si ganito? Hindi naman sa sinasabi kung nagsisinungaling sila, ha? Hindi naman sa sinasabi kung pag-iinarte lang yan. Pero ayaw kong isiping laging nagkakataon kapag ka nasusukol na, laging may isinusugod sa ospital. Ganun ba talaga katindi ang pangalan ni Mary Grace Piatos na kinakailangang samaan ng lasa yung mga staff ng OBP kapag ka tinatanong? Di ba ako nagtatanong lang din naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ayan Opo. Yun na. Tagalin muna natin yung Sige lang. Kuya RJ, hinadiretso, wag pag-diretso na tayo, please. Saan ang Harang. Tras. may ambulance kayo? Meron po, umikot lang po. Yan na, nangyari. Sige po. Ma'am, hospital na to. Nag-request ako sa veterans. Veterans po. Saan Sige lang, ma'am. Hi guys, support natin si DJ Byron Music and Topics TV. Ayan, kasamahan po natin yan na pro-government vlogger na sumusuporta sa gobyerno at nagtatanggol sa gobyerno. Anyway, pagpatuloy pa natin. Diretso na to. Pausod lang po muna. Pausod lang po muna. Sige lang. Eto na. Okay. Buka. Okay. Buka. Sino mga dumikit yun? Ma'am, ibababa ko lang po. Padaan po. Teka po, Bigyan nyo ng breathing space. Pakiusap lang po. Yan na. Bigyan nyo ng breathing space. Pakiusap lang. Bigyan nyo rin ng breathing space po. Breathing space lang po. Ma'am, please. Tabi muna, ma'am. Tabi. So yan, mga kababayan, napanood nyo naman yung gisahan, kung paano ginisa ni Congressman Luistro. At ang maganda dito, mga kababayan, sa mga katanungan ni Congressman Luistro, lumabas kung sino talaga yung nasa sa likod nila Chika. Yun yung pinakakailangan lang naman nating malaman. Kasi mga kababayan, lahat talaga tayo nagtataka, bakit ganun-ganun na lamang po kadali na ipagkaloob yung 125 million pesos, mga kababayan, nitong si Gina Acosta dito kay La Chica. Yun naman pala, may utos naman pala ng Vice President na doon i-release yung pera. Ngayon, ang problema, yung mga resibo na ginamit para pang-liquidate, mga kababayan, sala dun sa mga walang printed name, yung iba naman may mga pangalan pero hindi nag-e-exist. Ibig sabihin, gawa-gawa lamang po nila yan para masabi na talagang na-liquidate ng maayos yung pera, mga kababayan, ng mamamayang Pilipino. So kayo, ano po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin na ito. Ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa napalabas ng mga katanungan, ng mga sagot ni Congressman Luistro galing dito kay Gina Acosta na eto daw pong si Piatos, yung mga Piatos,
mga taga Davao to po. Taga Davao daw, mga kababayan. So comment below na lamang po